Matthew chapter 6, verse number 33. Babasahin ko po at inyo pong sundan sa inyong mga paningin. Ganito pong sinasabi ng banal na kasulatan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The title of our message this morning, The Decision to Put God First in Your Life. Tayo po ay maaari nang makaupo. Ang ating pong theme for this month is Decision of a Lifetime. Decision of a Lifetime. Meron po tayong natitira pang 3 Sunday sa buwan na ito. We have 4 Sunday for the month of January. Last Sunday, yung first Sunday po natin, unfortunately, ay wala po kami. Sinamahan po natin yung mga young people po natin na nag-retreat sa Baguio. Uwi po sila ng Saturday, naiwan po kami doon sa Baguio ng isa pang araw para sa commitment kay Pastor Miles dun sa church po niya. Dahil wala po siya and I was asked to preach on that Sunday. At ngayon po, ito yung aking first Sunday sa taong ito, sa church po natin. At gusto ko pong mag-deliver sa inyo ng mensahe for the next 3 weeks about decisions. Important decisions in life. May nagsabi na yung joy at sorrow natin sa buhay are predicted. Bago pa natin maranasan yung maging masaya o maging malungkot sa buhay natin, pinredict na natin kung mangyayari ang mga yun or hindi. Now, nakabase ang mga yun sa mga magiging decision natin sa buhay. There are decisions in life that has little effect and there are decisions in life that has a long-term effect. Yung mga decision natin sa buhay na panandalian lang, saglit lang, yung epekto sa buhay natin, ang tawag po natin doon ay mga choices. Pagpapasya, panandalian lang. Like for example, pagising mo kaninang umaga, magtututbrush ba ako or hindi? Saglit lang ang effect nun sa'yo eh. Di ba? Pagkain mo ng tanghali, pwede ka nang magtutbrush uli. Tapos na yung effect nung hindi mo pagtutbrush nung umaga. O di kaya kung maliligo ba ako ngayon, masyadong malamig, kaya walang tubig, ang effect nun saglit lang. Pagdating ng hapon, may tubig na, pwede ka nang maligo. Tapos na yung effect nung hindi mo pagligo nung umaga. So those are choices. Pero merong mga decisions that has long-term effect sa mga buhay natin. Like for example, yung kurso na kukunin mo kapag ikaw ay mag-aaral na ng college, it will affect your life long-term. Yung mapapangasawa mo habang buhay, it will affect you for lifetime. Di ba? Kung saan ka titira, bibili ka ba ng sasakyan or hindi? Anong klaseng sasakyan? Ang mga ito ay mayroong long-term effect sa atin. Ang tawag lang sa mga yan ay decisions. Yung mga short-term lang ang effect, those are choices. Yung mga long-term ang effect, those are decisions. And there are decisions in life that could potentially alter our future. Na kahit anong preparation mo, kahit anong ganda ng paghahanda na ginawa mo, para sa iyong kinabukasan, one single mistake sa iyong mga decisions, it could alter your future. Kaya as we face this new year, 2026, I want us to grasp some help mula sa salita ng Panginoon in making the right decisions for us. And may I suggest this morning, let us make the decision to put God first in our life. Unahin natin ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen? Alam nyo, sa mundong ito, ang umiiral na mundo ay yung me, myself, and I. Yun palagi ang inuuna natin sa mundo. Sarili ko, ako muna, ako na lang. Yung
pagiging makasarili ng tao ang siyang umiiral. In fact, lahat halos siguro ng ginagawa natin sa buhay ay umiikot sa sarili natin. Halos wala tayong ginagawa na labas yung sarili natin. Karamihan ng ginagawa natin are for our own good, para sa sarili natin. Yun siguro ang nature ng maraming mga tao. To be more selfish. Lalong-lalo na sa mundong ginagalawan po natin. It has come to the point na palala na ng palala yung sitwasyon po natin sa mundo. Si Walt Disney, kilala po nating lahat, ang founder at CEO ng Disneyland. Nung wala pa po yung Disneyland, nangarap siya na magkakaroon ng isang carnival na pupuntahan ng lahat ng tao. Sa pangarap niyang yun, sinama niya yung isa niyang kaibigan, isang TV host, si Art Linkletter. Sinama niya. From downtown Los Angeles, sumakay sila ng kotse at nag-travel sila. Palayo na ng palayo sa bayan. Hanggang nasa disyerto na sila. Pagkalipas ng ilang oras, huminto sila. Pagkatapos itinuro ni Walt sa kanyang kaibigan, si Art. Dito mangyayari ang malaking kaganapan. Dito pupunta ang lahat ng tao. At ang tinuturo niya, disyerto. Pagkatapos in-advise niya si Art, sabi niya, kung ako sa'yo, bumili ka ng mga property dito. Disyerto yan, ha? Tapos ibenta mo sa mga developer. Yayaman ka. Ang sabi ni Art sa kanyang sarili, nasisiraan na ata ng baliw ang kaibigan ko. Magtatayo siya ng carnival sa gitna ng disyerto. Sinong nasa matinong pag-iisip ang gagawa nun? He declined the proposal. Ang sabi niya, things but no things. 10 years after that, naitayo po yung Disneyland. Naglagay siya doon ng Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland, at iba't ibang mga adventure park. Halos lahat ng tao from different parts of the world travel just to see that place. On that day, sabi ni Art Linkletter, every step I took in that land today is $3 million a piece. Every step is $3 million ang halaga. Sana yumaman na ako ngayon. But I made a wrong decision. Walt Disney saw a vision na siya lang ang nakakakita. At ibinahagi niya ito sa kanyang kaibigan. Pero yung kaibigan niya, he refused to believe. And he said no. And he lived a life of regret. Sana naniwala ako. Sana ginawa ko yung tamang desisyon that time. But I declined the proposal. And he lived a life of regret. Oftentimes, we make the same mistake. We calculate, we estimate, we compute, we do the math. And we said no. At nung darating na yung time na yon, nanghihinayang tayo because we said no. Sana I said yes. So how can we avoid making wrong mistake in our life? So, I bring you this morning a message to put God first in your life. Unahin ang Panginoon sa iyong buhay. Alam nyo, lagi kong sinasabi, kahit nung kinasal sina Jelly at Jonas, unahin nyo palagi ang Panginoon. You can never be wrong in life kapag inuuna mo palagi ang Panginoon. And that is a guarantee. Guaranteed yun. Ano ang ibig sabihin kapag uunahin natin ang Diyos sa buhay natin? To put God first in your life means that He should be first in our plans. Mauna ang Diyos sa mga plano po natin. Oftentimes, nagpaplano tayo, hindi kasama ang Panginoon.
sa mga plano natin. Because we thought our plans are good enough na magsasucceed tayo. Nagplano tayo, naghanda tayo, lahat ginawa natin para magaranti natin yung success ng ating mga plano. But at the end of the day, nung nag-fail yung plano natin, doon natin na-realize, it failed sapagkat hindi natin sinama ang Diyos sa mga plano natin. In the first place, hindi natin priority ang Diyos. Kaya yung failure is a guarantee. So number one, ang gusto ko pong makita po natin, a priority to guide us. Paano ba nating uunahin ang Diyos? Ayon sa mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa Matthew 6:33, but seek ye first. The word first gives us the indication ng word na priority. Ano ba ang ibig sabihin ng priority? Sa mga buhay po natin ay napakarami pong mga mahahalagang bagay. Yung asawa mo, mahalaga sa iyo yan. Yung mga anak mo, mahalaga sa iyo yan. Yung bahay mo, mahalaga sa iyo yan. Yung sasakyan mo, mahalaga sa iyo yan. Yung trabaho mo, mahalaga sa iyo yan. Yung church, mahalaga sa atin. Pero paano kapag dumating yung time na nagkasabay-sabay ang mga ito? Alin ang uunahin mo? Kung kailangan mong mamili, lahat mahalaga, pero isa lang ang pwede mong unahin, alin ang pipiliin mo sa mga ito. Doon papasok yung salitang priority. It does not mean na yung mga hindi mo inuna ay hindi mahalaga. Mahalaga din sila. It just so happen na meron kang priority. And when we said priority, ibig sabihin, first. First in time, first in place, first in order, and first in importance. Pinaka nauuna siya sa lahat. Wala nang mas hihigit pa sa kanya. Yung mga nasa baba niya, importante din. Mahalaga din sila. Kaya lang, yung pinaka-priority mo, yun ang pinaka-mahalaga sa kanilang lahat. Merong highest degree ng importance sa lahat ng mga importante sa buhay mo. That is the priority. And the priority to guide us this morning is to put God first in our plans. Unahin natin ang Panginoon sa mga plano natin. Bagamat may mga kanya-kanya po tayong mga plano sa buhay natin. Pero sa pagbabalangkas ng mga planong yan, make sure inuuna po natin ang Panginoon. Let me give you an example from the Bible when people make plans for themselves apart from God. James chapter 4 verse 13. Ang sabi niya dito, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Binabanggit ni James dito ang mga tao na pumunta sa isang lugar. Mangangalakal, they are traders, negosyante sila, at ang sabi nila, mag-i-stay tayo dyan ng isang taon. Bibili tayo at magbebenta tayo. Kikita tayo, tutubo tayo, we will make money, yayaman tayo. Yun ang plano nila. Then, yung sumunod na mga verse, ibinigay ni James yung kanyang comment. Verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow. Hindi nyo alam yung bukas. What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and that vanisheth away. Verse 15. Sabi ni James, ito dapat ang sinabi nyo. For that, ye ought to say, if the Lord will. Ng Diyos. Kung papayagan ng Panginoon. We shall live and do this or that. Meron silang ambisyon. Meron silang gustong abutin. Meron silang gustong mangyari sa buhay nila. Walang masama doon. James is not rebuking them for their ambition. He is rebuking them for taking God away from their plans. Hindi nila sinama ang Diyos sa kanilang mga plano. And that is very unfortunate. Nakikita po ba natin ang mga sarili natin? Na oftentimes, kahit tayo po ng mga mananampalataya, gagawa tayo ng plano. Hindi natin sinasama ang Panginoon. And at the end of the day, when we fail, doon pa lang natin marirealize kasi hindi honorable sa Diyos.
Kasi hindi nag-glorify ang Panginoon or hindi ko sinama ang Panginoon. Hindi ko kinonsult ang Panginoon. Ako lang ang gumawa nito. Ako lang may gusto nito. At kapag nag-fail yun, tatanungin natin ng Panginoon, Lord, bakit? Well, in the first place, hindi mo sinama ang Panginoon pagkatapos isasama mo siya sa pagsisisi. To put God first in your life is to put Him first in your plan. Meron pong isang Scottish woman at kahanda po ng mga botones, sinulid, tali ng sapatos. Nagbabahay-bahay po siya. Then, bayan-bayan. Pag nakarating siya sa isang crossroad, para malaman niya kung saan siya pupunta, naghahagis po siya ng stick patpat. Kung saan tuturo yung patpat, doon siya pupunta. Yun palagi ang kanyang guide. Agis yung patpat, kung saan tumuro yung patpat, doon siya pupunta, doon siya magtitinda. At one time, nakita po siyang naghahagis ang patpat sa isang crossroad. Hinagis niya, tumuro sa kaliwa. Hinagis niya uli, sa kaliwa uli ang turo niya. Hinagis niya for a third time, sa kaliwa uli ang turo niya. Tinanong siya, bakit maraming beses mong hinahagis yung patpat? Kasi lagi dito nagtuturo gusto ko dito pumunta. Oftentimes, yung gusto ng Diyos, iba sa gusto natin. At ipipilit natin yung gusto natin kasi yun ang gusto natin. Pero ang Diyos, hindi niya tayo gagawing robot na kapag gusto niya, wala kang magagawa kundi sumunod sa Kanya. No. I-honor pa rin ng Diyos yung free will natin. Pag pinilit mo yung gusto mo, papayagan ka ng Panginoon and comes with it the consequences. Pero kapag nagpaubaya tayo sa gusto ng Diyos, sa mga plano natin, with it comes the blessings of God. At first, hindi pa natin ito makikita. Kailangan nating pairalin yung tiwala natin sa Panginoon. Lord, hindi ko naintindihan, pero dahil ito yung gusto mo, susunod ako, bahala na kayo. Amen? Alam nyo, napakasarap na yung future natin, pinagkakatiwala natin palagi sa Panginoon. Na kahit hindi mo naintindihan, kahit hindi mo nakikita kung paano mangyayari, na ingatan ka ng Panginoon, ibe-bless ka ng Panginoon, but rest assured, hindi kailanman nagkakamali ang Diyos sa lahat ng mga direction niya sa atin. So, to put God first in our life is to put Him first in our plans. Then, not only in our plans, but also in our possession. The most sensitive spot in the surrendering of our life to God is always our property. Yung mga pag-aari natin, yung mga kayamanan natin, yung mga pera po natin. Yun po palagi ang pinakamaselan na parte ng buhay natin. Kapag pinag-uusapan na, yung pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Alam nyo, napansin ko, kapag ang pastor ay nagtuturo about money, about giving, about stewardship, ang laging nagagalit ay yung mga hindi nagbibigay. Napansin nyo yun? Pero yung mga Kristiyanong tapat sa kanilang pagbibigay, tuwang-tuwa pa sila kapag pinag-uusapan ang pagbibigay sa church. Alam niyo po kung bakit? Number one, yung mga nagagalit na hindi nagbibigay, naghahanap sila ng excuse sa kanilang hindi pagbibigay. Kaya nagagalit sila. Ayaw nilang narinig ang pagtuturo sa pagbibigay. Sapagkat tinatamaan sila. Pero yung mga tapat sa pagbibigay, hindi sila nasasaktan. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ginagawa na nila Kaya napansin ko, yung mga hindi nakakapagbigay, yung hindi tapat sa kanilang pagbigay, the simple reason ng problema nila, hindi dahil sa wala silang maibigay. Ang problema nila, yung puso nila. Nasaan ba yung puso mo when it comes to giving? Nasa bulsa mo ba o nasa Panginoon? That is a simple reason people have trouble giving. Because the Lord is not first in their life. Sabihin nila, Pastor, financially struggle lang. I don't think so. Majority ng mga Kristiyanong giver struggle financially. Pero bakit tapat pa rin sila sa kanilang pagbibigay? Condition of the heart.
Pero yung tao na maraming pera, malayo ang puso sa Panginoon. Kahit may kakayahan yan, hindi nagbibigay. Again, it's the condition of the heart. To put God first in our life is to make Him first in our possession. Actually, yun po yung ultimate test ng katapatan natin sa Panginoon eh. Yung mga possession po natin. Kung hindi tayo willing ipagkatiwala sa Panginoon, ang mga biyayang sa Kanya rin naman nang galing, doon pa lang masusukat na yung degree ng ating pagmamahal at katapatan sa Panginoon. Meron pong isang lalaking bumili po ng Mercedes na ibangga niya yung Mercedes niya. Aksidente siya. Tabi ng kalsada. At doon sa aksidente niya, na total yung kanyang sasakyan. At yung kaliwang kamay niya, naputol. Nasa tabi siya ng kalsada, tinitingnan yung kotse niya, umiiyak siya. Ang sabi niya, ang sasakyan ko, napakamahal nito. Merong dumaan, tumulong. At narinig niyang umiiyak. Sinisigaw palagi yung kanyang Mercedes, nasira. Ang sabi ng lalaking ito sa kanya, yung kotse mo, inaalala mo, hindi pa napansin yung kamay mo, naputol na. Nung tinignan yung kamay niya naputol, yung relo ko, Rolex yan, mahal yan. Mga material na bagay pa rin ang kanyang inuuna. Church, ang mga material na bagay, lilipas, kukupas, mawawala or iiwan natin. Hindi ang mga ito ang dapat na inuuna natin sa mundo. We should make a decision to put God first in our life. That's number 1. Number 2, sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin yung priority that should guide us, but also we see the passion that should grip us. The passion that should grip us. Ang sabi niya doon, seek. Seek ye first. Hanapin ninyo. Kahiligan ninyo. Palagi ninyong gawin. Seek ye first. At ano yung una nating hahanapin? The kingdom of God and His righteousness. Ano yung kingdom of God? Yung kingdom of God, ayon po sa maraming beses nating pag-aaral, is Christ ruling within us. That is the kingdom of God. Christ being our king at tayo yung kanyang subject. We are the kingdom of God. Kapag naghahari ang Diyos sa mga puso natin, sa mga buhay natin, then present yung kingdom ng Panginoon sa atin. Yun ang unang dapat masettle. Sinasabi ng Panginoon, unahin mo muna ito. Make Christ a ruler in your heart. Make Christ the first in your life. Unahin mo muna yun. Then sumunod na sabi niya, His righteousness. Bakit hindi niya sinabi na your righteousness or our righteousness? But sabi niya, His righteousness. Yung katuwiran ni Kristo. This is a perpetual practice and discipline sa buhay natin na pagkatapos mong ma-experience yung kingdom of God, pagkatapos mong tanggapin si Kristo sa buhay mo, ginawa mo siyang tagapagligtas, ginawa mo siyang Panginoon, ginawa mo siyang hari, siya yung magro-rule sa iyong buhay, siya yung masusunod sa iyong buhay, ang susunod na gagawin mo ay yung righteousness ng ating Panginoon. A perpetual discipline sa buhay natin. Na palagi mong gagawin, Lord, ang tama sa iyo, ang palaging masusunod. Hindi yung tama sa akin, yung tama sa iyo. Yung katuwiran ng Panginoon, yun palagi ang masusunod. The passion that Jesus described is a godly passion. Hindi po manly passion. Hindi selfish passion. Hindi worldly passion, but godly passion. Maka-Diyos. Hindi po ito yung fashion na gusto mong sumikat, gusto mong yumaman, gusto mong magtagumpay sa buhay, bagamat wala namang masama sa mga yon. Pero ang pinag-uusapan po natin, yung magiging priority po natin for this year, to have a passion that should grip us. And what kind of passion would that be? A godly passion. Maka-Diyos na pagnanasa. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:21, For to me, to live is Christ,
Ang mabuhay para sa akin ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Lahat ng umiikot sa buhay ni Pablo, si Kristo ang pinakasentro. Si Kristo ang dahilan. Si Kristo ang nagtutulak. Si Kristo ang kanyang motivation. Sa lahat ng kanyang ginagawa, ang dahilan ay si Kristo. Hindi ang sarili niya, si Kristo. That is a godly passion. Then, he said again in chapter 3, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. His passion in life was to know Christ and to serve Christ. Yun ang hilig niya. Ang higit niyang makilala si Kristo at mapagsilbihan si Kristo sa kanyang buhay. Then the passion of which Jesus spoke is also a greater passion. A greater passion. Alam nyo, marami akong taong nakakausap na ang passion nila yumaman. Wala naman pong masama doon. Kahit ako, pangarap kong yumaman. Sino ba naman ang hindi? Pero hindi ito dapat ang maging ruling passion natin sa buhay, yung yumaman na lang at wala ka nang pakialam sa lahat ng bagay. Our greater passion is to know Christ, to serve Him, and to glorify Him in our life. Then all other things, sabi ng Bible, shall be added unto us. Natutuwa ako sa mga taong may ambisyon sa buhay. May mga pangarap sa buhay. Merong isang lalaki, ang passion niya ay maging Bible seller. Magbenta po ng Bibles. Pero meron siyang problema sa kanyang pagsasalita. Nag-i-stutter siya. Bulol siya. Tama ba? Bulol ba yung tawag doon? Nag-uutal-utal siya. So pumunta siya sa isang establishing company nung nagkaroon ng opening na magbebenta ng Bibles. Nag-apply siya. Nag-fill up siya ng form. Nakapasa. Then final interview, bumagsak siya. Kasi dun sa interview, napansin na nag-i-stutter siya. Hindi siya effective na salesman. Sumunod na taon, the same position was open again. Nag-apply uli, nag-file uli. Pagdating ng interview, bagsak na naman. Again and again. Basta nag-o-open ng position na yun, nag-a-apply siya sapagkat yun ang kanyang passion, ang magbenta ng Bibles. Pero yung manager napagod, nagsawa sa kanya, o sige, sabi niya, I will give you a chance. Bigyan kita ng pagkakataon. I will give you a trial period. Kapag nakabenta ka, successfully, you are hired. So, binigyan po siya ng isang box ng Bible. After 1 hour, bumalik siya, naubos yung mga Bible na yun. Nagulat yung manager sa kanya. Baka nagkataon lang. He gave him another 3 boxes of Bibles. Bago matapos yung hapon, bumalik siya, naubos uli yung 3 kahon ng Bibles. Nagtataka na siya. Paano ginagawa niya? At nakakabenta siya ng Bible sa kabilang stutter siya. So pinatawag siya sa kanyang office at tinanong kung ano yung strategy niya na ginagawa. Nakapagbenta siya ng Bibles. Ang sabi ng lalaking ito, come and see. Sumama sa kanya. Nagdala uli ng mga Bibles. In fact, doon sa building na yun, hindi man siya lumabas eh. Doon siya nagbebenta ng Bibles. Punta siya sa pinaka-doorway. Nandiyan yung mga Bibles. Sa bawat taong papasok, ang sinasabi niya, good morning, gusto niyo bang bumili ng Bible sa akin o babasahin ko sa inyo? Bumili na lang ako. Nakakabenta po siya ng Bible because of his passion. Kayo, gusto niyong basahin ko yung Bible sa inyo, starter ako? Parang Kuya Celso, ano? A godly passion and a greater passion. What is our passion? Ano yung passion po natin sa buhay? Yumaman, sumikat, maging successful sa buhay, o to know Christ, to serve Him, and to honor Him with our life. Number 3, a promise to gladden us. Pangako na magpapasaya sa atin. Ito po yung gusto ko sa verse na to.
Ang sabi ng Bible, shall be added. Napakaganda po ng kanyang pagkakasabi. Shall be added. Hindi niya sinabing shall be given. Shall be added. Idadagdag. Ibig sabihin, meron na pong ibinigay nung una. Dadagdagan lang ng Panginoon. Kaakibat po ng pagtitiwala po natin sa Panginoon, may mga blessings na pong binigay ang Diyos sa atin. At kung sa buhay natin ito bilang mananampalataya, kung uunahin mo siya palagi, if you will make that decision to put God first in your life, God shall add. Higit pa sa mga naunang ibinigay na ng Diyos sa atin, dadagdagan pa niya yung mga blessings na meron na sa atin. Shall be added. Ito yung pangako ng Panginoon. Kung hesitant po tayo na unahin ang Diyos sa buhay po natin, alam ko sa church po na ito, marami made up na yung decision na unahin ng Panginoon sa buhay nila. Pero I can guarantee you, meron at meron pa rin dito, hesitant na gawin yung commitment na yun na unahin ng Diyos sa mga buhay nila. Mas magaling ako sa Diyos. Madiskarte ako, kaya ko ang sarili ko. Hindi ako makakarating sa kalagayan kong ito kung hindi ako madiskarte. Well, kung titignan po natin yung salita ng ating Panginoon, God mentions about eternal wealth. Yung diskarte po natin hanggang dito lang sa lupa. Pero yung blessing ng Diyos, it supersedes earthly wealth. Because God mentions earthly wealth. Kung aatras po tayo dun sa verse 19 and 20, same chapter, Matthew 6, verse 19 and 20, itong sabi niya, lay not up for yourselves treasures upon earth. God knows, nag-iimbak tayo ng kayamanan, nag-iipon tayo. Alam po ng Diyos yun. At ang sabi niya, lay not up for yourselves treasures upon earth. Huwag kang mag-imbak, sabi niya. Where moth and rust that corrupt. Yung amag, kalawang, sisirain lahat yan. Where thieves break through and steal. Nanakawin ng mga magnanakaw. Verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. Mag-imbak kayo ng kayamanan sa langit. God mentions about eternal wealth, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Yung kayamanan na binabanggit ng Panginoon dito, it will outlast yung kayamanan dito sa lupa. Yung sasakyan po natin, kahit gaano kabago yan, kakalawangin yan, masisira yan. Magme-maintain ka, every month gagastos ka. Yung damit natin, kahit gaano kaganda at katibay yan, kukupas at kukupas. Yung pera natin, kahit gaano kadami, mauubos at mauubos yan. In fact, marami sa inyo, ubos na ang pera ng Pasko. But God mentions about eternal wealth. Hindi aamagin, hindi kakalawangin, hindi masisira, hindi nanakawin, hindi mauubos. Eternal wealth with God. At paano po nating maiimbak yung yaman na yon? By investing today sa kingdom ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo kayang itago sa iyong sarili, invest mo sa gawain ng Panginoon, and God will use that for His glory with eternal dividends. Hindi mo dito sa lupa tutubuin yung investment na yon. Sa langit mo makikita yung tubo ng mga investment na yon. Yun yung eternal wealth na tinutukoy po ng Bible. Then God also promised concerning earthly wants. Ito po yung maganda sa Panginoon. Though He promises eternal wealth, kahit yung mga gusto natin sa mundong ito, ibibigay pa rin niya. Earthly wants. Basahin natin. Verse 30, wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith?
Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Basic needs po ng tao, food, clothing, and shelter. Yung clothing, damit mo, sinuot mo, marami, laban mo, nandyan pa rin. Maraming taon mong masusuot yan. Yung bahay, maraming taon mong titirhan. Pero yung pagkain natin, kinain mo ngayon, mamaya ilalabas mo na. Then kailangan mong kumain uli. It is a regular need. Mabilis mawala. Mabilis kailanganin. Araw-araw, kailangan mo yan. At ang sabi ng Panginoon, He will provide you for that. Kahit yung mga earthly wants natin, ibibigay ng Diyos. That is guaranteed. At ang condition lamang niya, put Him first in your life. Unahin mo lang siya sa iyong buhay. Mahirap ba yon? Ang unahin natin ng Panginoon sa buhay po natin. Ito po yung bottleneck ng maraming mga mananampalataya. To put God first in our life. Madaling sabihin. Pero sa actual na oras na kailangan mong mamili kung ano ang uunahin mo. Kabuhayan o Diyos. Trabaho o Diyos. Relasyon o Diyos. Bisita o Diyos. Bahay o Diyos. Doon matetest kung talagang inuuna natin ng Panginoon sa buhay natin. Now this morning, as we face this new year, we need to make a decision that will change our future for the rest of the year. And what is that decision? To make God first in your life. It's up to you to make that decision or to make decision for yourself. Si Bill McCartney, isa pong football coach. He applied as the head coach of the weakest football team in America, University of Colorado. Pinakakulelat na football team. Walang history ng panalo. But he applied for that position dahil yun ang pinakamadaling applyan. Nag-apply siya. Pero siya, bilang isang Kristiyano, outspoken siya sa kanyang pananampalataya. He outrightly said sa kanyang team, I am a Christian and I want you to know that in my career, God first. Family second. Football third. Priority ko ang Diyos. Pangalawang pamilya ko. Pangatlo lang ang football. I want you to know that. He honored God. Inunan niya ang Panginoon. Pinriority niya ang Diyos. And because of that, nakatikim po sila ng unang panalo po nila. Local tournament. Na-inspire siya. Dinagdagan niya yung oras niya sa pagtitraining dun sa kanyang team. They made another win. At lalo siyang nag-invest ng time niya. Then after such time, napansin niya, bumaligtad na yung priority niya. Mas marami na siyang oras sa football. Kokonti na lang ang oras niya sa church. In 1990, they made a headline sa kasaysayan ng University of Colorado na walang panalo sa national tournament, naging champion sila. Pinakakulelat na football team, naging champion sila. Tinanong nila, si McCartney, anong masasabi mo? You are at the pinnacle of your career. At maraming mga university nag-aagawan na makuha kang coach nila. Ang sabi ni McCartney, I feel empty. Yes, I may have the success of the world, but I felt empty in my heart because God was no longer my priority. Hindi siya masaya. Church, to sustain success, keep Christ first in your life. Pag inuna mo ang Diyos at pinatikman ka ng Panginoon ng tagumpay sa buhay mo, huwag mong baguhin yung priority mo. Keep Him first in your life to sustain success. Amen?